Hello, Kapip! Happy Wednesday! So, market update pala tayo for this week. Okay, so Wednesday, November 5, 2025. So, first week of the month. Okay, so start tayo sa news today. Okay, so kung makikita natin, no, Wednesday, meron. 9:15 p.m. mamaya. So, meron tayong aabangang news mamaya. Okay? So, non-farm employment, tapos PMI. Okay? So, check natin kung meron tayong mga zone na pwede nating abangan para mamayang gabi set up. Okay? So, start tayo ng XAU USD. So, for XAU USD, dito, ang ano natin nakaraan, no, ang bias natin dito, ano pa naman din siya, long position pa rin, pero ngayon kasi nasa pullback siya. So, kagabi na-discuss lang natin ito kapip sa live session natin. So, makikita natin, no, nasa major pullback tayo ngayon. Okay? From volume, ito yung naging volume natin. Then, ngayon nasa pullback. Question ngayon, nasa pullback yung XAUUSD, ano yung pwedeng gawin natin? Okay? Kung makikita natin dito sa pullback, wala pang volume talaga ng buyer. So, hindi pa right time para mag-long tayo. Okay? So, kung sino yung mga naka-short sell position dito habang ganito kalaki yung naging pullback, so congrats, kapip. And ngayon, medyo careful tayo sa pagsisell kasi medyo nagpo-pause na. Wala na masyadong volume yung gold. Okay? Pero wala pa naman ding hindi pa pumapasok yung volume ng buyers. Kaya still, short term, ano pa naman din talaga tayo dito. Short term sell position. Okay? Lalong-lalo na sa mga nagde-day trade. Okay? So, let's see, check natin kasi kahapon, nag-end tayo ng aggressive bearish candle. Di naman, kung baga sa bias natin, di siya yung totally sobrang laki ng bearish candle, pero ito is volume pa rin talaga to ng sellers. Okay? Makikita natin yan sa mas lower time frame. So, ito yung i-analyze natin kung today, masusundan ba ng another bearish candle to. Kasi nag-close siya ng, makikita natin buong-buo yung bearish candle. Walang masyadong weak. Okay? So today, check natin kung potential ba na masusundan siya ng another bearish candle. Kasi ang hahanapin lang naman natin na setup for today lang naman. Okay? So ano tayo? Top-down analysis tayo from 1-day bias to ano pa tayo, maglo-lower time frame pa tayo. So tingnan muna natin yung 4 hours. So makikita natin, no, yung 4 hour, nagkakaroon na ng invalidation dito ng impulse na to. Okay? So, invalid na siya. Ayan. And kung makikita natin, nag-form pa dito ng pattern. So, ito confirm na tong pattern natin. Double tap. Ayan. Ito yung first. Second. Ayan. Tapos, biglang na-break yung neckline ng volume. Then, ngayon, ito yung nag-a-act as support. Okay? So, ito yung nag-a-act as support. So, ano natin? Maglagay tayo ng mga level kung magbibigay ba siya ng position para magkaroon pa rin tayo ng short term ng sell position. Okay? Pero take note, short term sell position lang yung mga hinahanap natin dito kasi yung momentum talaga ng market sa higher time frame, uptrend talaga siya. So, kung nagsisell kayo dito, ang sinisell nyo, yung major pullback ng 1-day time frame. Okay? So, ayan. So, ngayon, meron na tayo ditong resistance level. Then, yung support natin, ito, another resistance rin to. Yan. Ito yung paulit-ulit niyang binabalikan. So, ano pa to? Last week pa to, paulit-ulit niyang binabalikan. And kung babalikan natin to, no, impulse, ito yung naging correction niya. Then, pumasok ulit yung volume. So, ngayon, nasan ngayon yung market? Nasa correction ulit. Based sa naging behavior niya, pang-correction naman din. Okay? So, ngayon, nasan ba ngayon yung market? Nasa pullback siya ng 4-hour time frame, okay?
4-hour time frame kasi ang nilalaro pa natin nito sa mas lower time frame yung short-term sell position. So ngayon, meron ba tayong potential pa na magkakaroon ng sell position? Well, see, tingnan natin sa 1-hour time frame kung magkakaroon tayo ng position mamaya, siguro pagkatapos ng high impact news, okay? Or kung magbibigay siya ng position before yung high impact news, pwede naman din. Basta maging malinaw lang sa atin yung SL. And syempre, tamang risk management based sa naging capital. Hindi tayo pwedeng babara-bara lang sa trading, lalong-lalo na kung pinaghirapan yung capital. Okay? So, kailangan natin magkaroon ng priority natin protektahan yung capital. Kasi anytime pwedeng bumaliktad yung market, lalong-lalo na ang hinahanap lang natin dito na position, short-term position lang. Okay? So, medyo nag-a-against siya sa momentum kasi pullback siya sa 1 day. Kung ikaw naman, ayaw mo na stressin yung sarili mo, so antayin na lang natin na mag-end yung pullback. Okay? Dito sa 1 day. So, dito, wala pa namang volume ng buyer. So, when sitting na natin kung bababa siya sa 0.5, ayan, medyo balikan natin sa higher time frame. Ayan. So, ngayon, nasa 0.3 siya, no, nagkakaroon tayo ng respect dito sa 1 day. So, ngayon, dahil volume pa naman din ng sellers, kung bababa niya yung 0.5, careful lang tayo sa mga nag-short term sell position. Okay, kasi lalong-lalo na nagbabalak tayo sa lower time frame ng sell position. So, careful lang tayo yung take profit natin kasi baka hindi matamaan. Okay? So, dito, pwede kasing anytime, pwedeng mag-bounce yan. Okay, pwede magkaroon ng pullback sa lower time frame. So, pwede siyang mag-bounce or magkakaroon na ng volume dito to continue. Okay, na mag-reverse yung market. Okay, so ang mga iingatan natin na level, ang mga i-connect natin sa pag nagsisell position tayo, careful lang tayo, wag natin masyadong isagad sa mga level ng FIB. Kasi pwedeng magkaroon ng volume ng buyers dyan. Okay? So, continue na tayo. Today, ang pa naman din natin, ang pwedeng hanapin natin yung position, sell position. Okay? So, yan. Ulitin ko, maging aware tayo sa take profit din natin. Kasi malapit na rin siya sa 0.5. Okay? So, okay, continue na tayo dito. So, meron tayong impulse. Ito yung last naging volume. And kung gagamitan natin ng fib to, no, measure natin yan. Ayan. Ang paulit-ulit niyang nire-reject ngayon is 0.6. Ayan. Nasa gitna, 0.5 and 0.6. And nakakailang reject na siya. And sa tuwing pumupunta siya sa 0.5, ito nga, almost 0.6. Nagkakaroon siya ng volume ng seller. So, dito, ang behavior ng price action, kung makikita natin, pang pullback. So, mataas yung chance na pwedeng sundan pa ng another impulse. Okay? So, pwede natin gawin dyan, yung magiging take profit natin, if magkakaroon tayo ng sell position dito, pwede natin i-measure to, yung last na volume niya, para hindi tayo, ito yung parang guide natin sa take profit natin. Okay? So, itong level na to, makikita natin medyo lagpas na siya sa 0.5. Ayan, makikita mo, no? Yan. So, check natin if potential pa ba na magkakaroon tayo ng positive RR sa mas lower time frame kung magkakaroon tayo ng short-term sell position. So, yan. Then, balik tayo. Burahin natin tong fib kasi para maging malinis, maunawaan natin yung price action. So, ngayon, makikita rin natin yung trend line natin na break na. Ito yung inabangan natin kagabi. Nagkaroon na ng break sa trend line. Okay? Burahin natin ito. Yan. Paulit-ulit niyang nire-reject, then ngayon nagkaroon na ng break. So, mas malinaw to sa mas lower time frame. So, dito tayo sa 1-hour time frame, maghahanap ng potential for short-term sell position. Okay? So, markahan natin tong 0.5 ng 1 day para aware tayo. Yan. 0.5. Yan. So, lagyan natin ng 0.5. Ayan. So, makikita natin sa trend line na break na ito. Ito yung
binabaan niya, hindi na siya lumebel dito sa part na to, umakyat, pero na-reject ulit yung resistance. Then, makikita natin paulit-ulit yung nire-reject hanggang sa dito, nag-break na. Makikita natin dito. Ayan, break, nag-pull back, then na-break. Okay? So, ito yung mga pwede nating abangang level ngayon. Dito, nagkaroon ng break. Then, nagkaroon tayo dito ng shallow. Ito yung resistance. Guys, yung mga level natin, nakadepende rin sa time frame, ha? Okay? Kasi, kung makikita naman natin, ito, yung ginagalaw niya ngayon, kung gagawa siya ng week, ng 4 hour, for sure, dito sa 1 hour, nagiging pullback siya. Okay? Yung week na to. So, dito natin, i-connect tong lower time frame. Ito yung resistance natin. And kung makikita natin, nagkaroon tayo dito ng shallow pullback, then impulse. Okay? So, nag-impulse ngayon, ang level na pwede nating abangan is ito. Ayan. So, sa 1 hour time frame, pag iti-trade natin to ng sell position, ang pwede lang nating abangan ngayon na level, kung babalikan niya ulit ito, and magkakaroon tayo dito ng confirmation to sell. So, ito, positive, positive RR na to, kung i-measure natin to. Short-term position, in case man, magkakaroon tayo ng setup dyan. Ayan lang yung invalidation natin. Then, 1:2. Ito, cover, ayan, pasok pa siya sa 1:2. Ayan. Ayan, so, ang pwede nating hanapin dito na, sell position sa 1 hour time frame, we'll see kung magbibigay dito ng pullback. Okay, magbibigay ba dyan ng position today? Or kung volume pa rin ng buyers na medyo wala pang balak na nagkakaroon tayo ng nagda-drop, okay, yung volume niya, pwede natin abangan ulit to. Kung magkakaroon ulit ng position dito. Okay? So, mas na ma-manage natin yung SL natin. Okay? So, dito talaga nagkaroon tayo ng invalidation. So, ngayon, dahil nasa 1 hour tayo, ito muna yung tingnan natin. Magbibigay siya ng position dito. So, alarm tayo dito. Ito yung magandang abangan mamaya. Ito, and then, second, ito. Yan. Ayan, tapos 1:2 lang tayo. Okay? Kasi aware naman tayo na pwede siyang mag-bounce dito. Okay? So, wag na natin sobrang isagad din. Saka lang natin ulit, hanapin ulit yung magiging pullback kung magkakaroon ulit ng continuation. Okay? Ng sell position natin. So, yun lang for XAU-USD. So, next natin, BTC-USD. Nakita ko yung BTC-USD, grabe yung binaba niya, no? So, actually, BTC-USD, hindi ako ganon kasobrang, hindi ako nagtitrade. Totoo, hindi ako nagtitrade ng BTC-USD. Bakit? Kasi baka ma-FOMO ako ng Saturday, Sunday. Open kasi siya ng Saturday, Sunday. So, baka maging habit ko siya na iti-trade yung BTC USD. Pati Saturday, Sunday, magte-trade ako. So, mas gusto ko kasi pag Saturday, Sunday, family time. Okay? So, kailangan natin maging balance din. Hindi tayo laging puro dollar-dollar lang. Okay? So, kailangan natin maging balance. So, ayan, balik tayo. BTC USD. So, ngayon naman, for BTC USD, makikita natin, last week, nasama naman din natin to kasi maraming nagtitrade din na, kumbaga, student ng KIP, nagtitrade ng BTC USD. So, ayan. So, check natin kung sino yung nagtitrade ng BTC USD. Ngayon, under pullback pa rin talaga siya sa, na to. Ito, hindi naman talaga siya sobrang lumayo, no? May measure natin, ilang percent ba to? Sa last leg nito. Sige, measure natin. Naka 50% ba yung move na to? Mga almost 50% yung inakyatan niya. Eto. So, makikita natin nasan si BTC USD ngayon. Nasa pullback. Okay? Nasa pullback pa rin. So, hanggat hindi na-break itong support level ng 1 week natin,
hindi natin masasabi na downtrend na si BTC-USD. So, sa lower time frame, nagkakaroon tayo ng short-term downtrend. Pero, sa higher time frame, uptrend pa rin talaga si BTC-USD. Okay? Kung maglalagay nga tayo dito ng trend line, kikita natin, ayan, nasa trend line siya, medyo mabibreak na yung trend line natin. And makikita natin, may volume pa rin ng mga sellers. Okay? So, we'll see. Tingnan natin sa mga level na aabangan natin. Ngayon, nasa level siya ng, sa 4-hour, magandang area to. Kaso nga lang, risky to para magkaroon dito ng long position. Bakit? Kasi yung this week niya, na binubuo niya, very aggressive itong bearish candle na to. Okay? So, pwede pa talagang mag-play yung short-term sell position. Pwede niya pang i-retest itong zone natin na to. Okay? Ayan. Tapos, kasi dito nagkaroon tayo nag-break, retest. Then, kung in case niya, i-test ulit itong support na to. So, tingnan natin kung magbibigay siya ng position dito, okay? So, ngayon, medyo malayo-layo pa naman. Tingnan natin kung meron tayong mga level na pwedeng i-short sell position habang malayo pa dito sa level ng 1 week natin, okay? So, top-down analysis tayo from 1 week to 1 day. So, sa 1 day bias natin, kikita natin, no, tapos na yung range. Nakaraan kasi nagkakaroon tayo ng sideways dito. Ayan. So, last volume na meron tayo, ito. Kikita natin to. Impulse. Dito, ito yung naging pullback niya. Ngayon, nasa impulse siya. Ayan. So, tingnan natin kung magkakaroon tayo ng sell position ulit mamaya. Ito, okay? So, 1 day, check natin sa mas lower time frame. Wait lang. So, 1 day, ayan, itong level na to, yan, pwede natin pala targetin yung ito sa 1 day. Medyo malayo-layo pa siya, pero pag gumalaw talaga si BTC-USD, walang imposible dyan. Okay? Pwedeng isang candle lang yung gagawin niya dyan. So, yan. Connect natin sa mas lower time frames. Magkakaroon ba tayo ng short-term sell position din dito? So, baba muna tayo for our time frame hanggang sa 1 hour. So, sa 4-hour time frame, makikita natin yung volume to, impulse. Okay? So, ito yung resistance natin sa 4-hour time frame. Markahan muna natin yung mga zone natin. Then, ito, ulit. Ito yung resistance natin. Ayan. Ito yung, yan. Ayan. So, bakit dyan yung mga resistance level? Kung makikita natin, no, volume ng sellers, nag-pullback dito, then ngayon nag-i-impulse. Okay? So, ano yung ine-expect natin? Hahanapin natin dito yung pullback. Saan ba siya magbabounce? Okay? Dito ba or babalikan niya to, iti-test niya ulit to before siya mag-continue. Okay? So, tingnan natin kung ano yung ano niya, ano yung iba-bounce niya. So, pag ganyan, pag papasok na siya ng pullback, makikita naman natin sa 1 day, nasa zone siya ngayon. So, pwede siyang magbigay sa mas lower time frame ng pullback. Okay? So, tingnan natin tong mga level na to, if magbibigay ba dito ng position for short term, short position, okay? Or dito. Okay? So, ito medyo malayo-layo na to, volume na kasi to ng sellers. So, mga half ng volume na to, tingnan natin. Tingnan natin sa 1 hour, kung magbibigay ng position dito sa 1 hour. Ayan. So, sa 1 hour natin, nagkaroon dito ng pullback. Ito yung ginagawa niya ngayon, mga minor lang to na pullback. Nagkakaroon lang tayo ng shallow pullback.
wala pa tayong major pullback ng 1 hour. So, maganda nga, nasa pullback siya ngayon. Ayan, nasa pullback siya ngayon. Okay? So, pulse, nag-correct, then nag-impulse. So, pwede natin i-feed to from dito to dito kasi nagkakaroon na ng pullback. Ayan. Makikita natin 0.5, 0.6. Ito yung mga level na pwede natin abangan. Magbabounce siya ba dyan or 0.6? Okay? So, magandang area to din. Ayan. Ito yung mga pwede natin abangan. Okay? So, sa part na to, ito yung naging pullback niya, naging pulse. So, abang tayo dito kung magbibigay ng position dito. Ito. For short-term sell position. Ayan. So, magbibigay man dyan ng sell position dahil nasa 1 hour tayo mag-e-entry. Ang invalidation lang natin na level is ito lang. Medyo taas lang nito. Yan. Ito yung invalidation level natin. So, yan. So, in case na mamaya kung sa before mag-news, okay, or sa mga 8:30, tingnan natin kung malapit na siya sa level. So, ngayon, dahil nagpo-pullback na siya, dapat based sa behavior niya, walang masyadong volume ng buyers, okay? Kasi ang hinahanap kasi natin dito, sell position. So, ine-expect natin dapat yung price action niya, hindi volume ng buyers, okay? So, pag volume ng buyers yan, antayin natin na magkakaroon tayo ng drop of volume ng buyers. Then, yun na yun, dyan na natin ipapasok yung timing for confirmation, may pattern ba na ibibigay, or candlestick confirmation sa mga level na yan. Okay? So, yung mga level lang na pwede natin abangan is ito lang. So, sa ngayon, chill-chill ka lang, markahan mo lang yan, then pwede ka mag-alarm. Pero, yun nga, disclaimer lang, itong pag-charting is naka-base to sa way ng pag-trade ko, okay? So, kung hindi pasok sa, trading strategy mo, so wag mong i-trade kung ano yung pinagsasabi ko, okay? So, ito yung mga ginagawa ko tuwing nagtitrade rin ako, okay? So, disclaimer lang tayo, ito is lang, for educational purposes. So, next natin, and itong mga level, ito lang din, before tayo mag-proceed. Yung mga level na to, ito din yung mga inaabangan ko, okay? Para alam natin. So, hindi lang tayo bastang nagdo-drawing lang, okay? So, next na natin meron ako kaninang tiningnan. Ito, na-mention din to kagabi ng isa sa student ni Pip, si Sir Romeo. So, ngayon, wait lang. Ito USD CAD. Ito kasi nasa impulse na siya ngayon eh. So, medyo malabo to sa, ito naman din USD CAD. Wait lang. USD JPY. USD JPY, medyo malayo-layo din siya sa level. Sige, kuha tayo ng isang pair ng major pair. USD CAD. Ito na lang si USD CAD. Si USD CAD kasi nag-i-impulse na siya ngayon. Ayan, kung makikita natin, no? Hindi ko alam kung sino last week hindi pala ako nag-post sa public, pero nasa Discord lang natin yung sharing ng chart read ko last week. So ngayon, ito for USD CAD, makikita natin. Ayan. Then ngayon nag-i-impulse na siya. Ayan. So, yung level, ito magandang level to, na kung makikita natin yan, kung minessure natin to, and 0.5 siya, nagkaroon ng rejection. Okay? So, ngayon, nag-i-impulse na ulit siya, na-break na ulit yung resistance natin. So, we'll see kung magbibigay siya dyan ng position. Ngayon kasi, for today, makikita natin kahapon, nag-close ng bullish candle. So, ang expect natin ngayon, for today, another bullish candle. Okay?
So, tingnan natin kung magkakaroon pa tayo ng long position. For USD CAD naman, long position naman tayo. Mukhang malakas si USD. Papansin natin from BTC to XAU, 'di ba? Puro nasa USD tayo. So, ano natin, pili na lang tayo ng pinaka the best na iti-trade nating setup. Kasi baka i-trade natin lahat, puro USD pair din yan, di ba? So, ano tayo, kuha tayo, select tayo ng kung ano yung gusto mo, gold ba, BTC ba, or ito, USD CAD. Okay? So, mamaya, magkakaroon din tayo ng minor pair. So, ngayon, nasa impulse na siya. Tingnan natin sa mas lower time frame. Dito naman is long position pa rin. Lower time frame, 4 hour. Ayan. Makikita natin sa 4 hour, nag-i-impulse pa rin. Wala pang naging major pullback. Okay? So, maganda dito, magkakaroon man tayo ng pullback sa 4 hour, maganda. Pwede tayo mag-long position. Okay? Kung i-retest niya ulit itong level na to. Kasi dito tayo nagkaroon ng breakout. Ay, support level na to. Yan. So, baba pa tayo, lower time frame. Sa lower time frame, nagkakaroon na tayo dito ng pullback. Nakikita natin. Yan. Pullback. So, we'll see kung magbibigay ng pullback ulit. Okay? To continue. Ayan. Kasi ang today, na potential na i-create niya na candle is bullish candle. So, ina-expect natin today, magkakaroon tayo ng another bullish candle. Okay? So, medyo late na tayo din sa 1 hour. Kanina maganda to. So, ito, abangan na lang natin dito kung magbibigay siya ng pullback sa level na to. Okay? Pero ngayon, wala pa namang pinapakitang pullback. So, we'll see pag once na medyo nagda-drop na, okay, hanap tayo ng mga confirmation to long. Kasi ang today na inaasahan natin, na expect natin is bullish candle. So guys, remind lang, ingat-ingat tayo sa mamaya sa news, okay? So dapat, syempre, hindi ka kakabahan dapat sa news kung naka-risk management ka and syempre naglagay ka ng SL. Kakabahan ka talaga sa trade mo pag walang SL kasi pwedeng ma-wipe out yan, okay? So, yan. So, ngayon, wait tayo kung magbibigay ulit ng pullback sa 1 hour. So, sa level na to, pwede tayo mag-antay. Ngayon, nag-i-impulse pa. So, sige nga, measure nga natin yung impulse na to. Ano na niya? Tatapatan niya na. Ayan, tapatan niya na. So, pwede siya magbigay na dito ng pullback ulit. So, tingnan natin kasi sa 4 hour, makikita natin, nag-i-impulse rin siya. So, pag nag-pullback yan sa 4 hour, medyo masakit yan sa 1 hour. Okay? Kaya dapat aware tayo kung magbibigay man ng pullback, minor man na pullback yun sa 4 hour or major. Pag major pullback, masakit siya sa 1 hour. Okay? So, careful tayo sa mga ganong movement. So, at least aware tayo, then hindi natin panay long ng long kung hindi pa naman talaga right time, di ba? So, dyan na natin gagamitin yung strategy natin, okay? So, yan. Wait tayo dito. Bias ko dito for USD CAD. Today is long position. So, we'll see kung magbibigay ng position mamaya. So, next natin, last pair natin na i-check, minor pair. So, ini-mini tayo dito, AUD JPY or AUD CAD. Sige nga. AUD JPY kasi na-topic na natin to kagabi sa live session natin. So, dito tayo kay AUD CAD. AUD CAD. Ayan. So, si AUD CAD kasi ngayon, kaya din si AUD CAD rin yung pinili ko. Ayan. So, ito yung ano pa natin, paulit-ulit pa natin china-chart read nung nakaraan pa, di ba? So, makikita natin, no, si AUD CAD, ang trend direction niya talaga is uptrend. Nag-reverse dito, pumasok yung reversal,
Then, nagkaroon tayo ng uptrend dito. So, ito, nagkakaroon pa lang tayo sa 1 week ng initial higher high. So, sa 1 day naman, to nakikita natin, ayan, volume, nagkaroon dito ng pullback, then volume ulit. So, ngayon, nagkaroon tayo ng sideways move. Nagkaroon tayo ng range. So, sa range na to, dahil nga yung bias nga natin is long position, so kung sino dito yung nakapag-long, nakaraan, so congrats. Kasi pag once na malinaw yung bias natin, and ito, uptrend direction, ang inaabangan natin sa support zone na magre-react. Okay? Then kung bigla ang nagkaroon ng sideways, syempre, TP lang natin is yung resistance level lang. Okay? Hindi natin totally sobrang sasagad sa zone kasi baka hindi mapitik yung take profit natin. Okay? So ngayon, nire-reject na naman niya ulit yung resistance. So, pwede pa talagang mag-continue mag-play yung ranging natin ngayon sa pair na to. Ayan, no? Nakakailang touches na siya. So, may 3 na sa taas, then potential 3 sa baba. Potential pa lang kasi papunta pa lang siya. Okay? Tingnan natin kung magda-drop ulit siya sa support level. Okay? So, ito naman ang AUD. Maganda to bukas. Asian session. So, magandang abangan to kung magkakaroon na mamaya, kung gagalaw to, magda-drop dito sa level ng support. So, maganda tong i-trade naman bukas ng umaga. Okay? Then, ito lang ulit yung target. So, pag sideways, kung ano yung momentum niya, mas okay na hindi tayo nag-a-against sa momentum. Kung tinitrade natin sa range, antayin natin na pumunta siya sa support level. Okay? Then, yung magandang position lang dito is hindi tayo mag-against sa momentum. Long position lang tayo. Okay? Pero kung ikaw, medyo, namamaster mo na yung way ng pagtitrade mo, pwede naman din kung magkakaroon ka ng setup sa resistance. Medyo risky nga lang siya for ranging market. Okay? Ang good talaga for ranging market, hindi ka nag-against sa momentum. Okay? So, ngayon, top-down analysis from 1 day to 4 hour. Connect natin. Expect natin yan, nagkakaroon siya ng lower low, lower high. Ayan. So, kung sino yung nanood sa natin, no, last live natin, last week, Wednesday. So, ito yung sinabi natin na nag-range siya sa 1 day, nag-range rin sa 4 hour. Ayan. So, di ba yung level na inaabangan natin dito is ito. Yan. So, ngayon, pumasok na ulit siya, na-break. So, ngayon, papasok ba ulit siya para i-retest itong level na to? Okay? So, tingnan natin. Kasi, sa part na to, na-break. Nagkaroon tayo ng volume. Then, nag-pull back kaso hindi kumontinue pag-break. Okay? Ngayon, nagpapakita siya ng sa 4 hour ng potential. Ito, potential pa lang. Ay, hindi. Pa-confirm na siya. Na-break niya na yung neckline eh. First stop, ito second. Ito yung neckline naman natin ngayon. So, ito yung support na. Ayan, resistance siya ngayon. Ayan. So, tingnan natin kung i-respect niya ba yan. Ito yung resistance natin. So, check natin. So, ito, markahan natin tong support level natin. Ito yung zone ng 1 day natin. Ito, makikita natin sa kabilang chart, no? Ito. Yan. Malapit siya sa level ng support natin. Yan. Markahan natin, support. Ayan. So, ngayon, ito, na-break niya yung neckline. So, ito yung naging neckline natin, no? Neckline na ngayon, naging resistance. So, we'll see, tingnan natin sa mas lower time frame. So, sa akin, pag sideways yung market, no? Ganito kasi medyo nakaka-stress pa kung kukunin pa natin yung na to eh. Yung galaw na to eh. Okay? Kasi pwede kasi yung umakit-akit lang ng onti dyan. Diba? Hindi mo ma-minimize yung yung SL mo. Hindi mo ma-place ng maayos yung SL mo.
Okay? So, sa akin, pag nagre-range siya, mas okay talaga na abangan lang yung mga major zone, then saka magde-decide pag ganito yung market behavior. Okay? So, sa part na to, tingnan natin kung iti-test niya ulit yung resistance level. Okay? Then, kung magbabounce siya, babalik ulit siya sa support. So, ang inaabangan ko dito dahil ranging market, so aabangan ko ulit kung magkakaroon ulit ng reaction dito. Kung hindi naman, tingnan natin kung i-break niya na yung resistance level. At pwede nang mag-continue up. Okay? So, ito, mas okay hindi niya na balikan yung level ng support natin. Diba? Tapos 0.6. Ayan. So, pag nag-sell pa tayo dyan, tapos ito lang yung target natin, pwedeng ma-SL pa. Okay? So, sayang yung imbes makapag-position tayo ng maayos, di ba? Nag-risk tayo doon sa hindi ganun ka sobrang quality yung setup. So, masabangan natin yung mga major zone. So, tingnan natin kung magre-retest ba ulit dito para makapag-long. Okay? Or aantayin natin na ma-break ito. Yan. Then retest para makapag-long. Okay? Kasi major resistance din yan sa 1 day. Itong level na to. Yan. Makikita natin. Okay? So, tingnan natin kung ano yung dito. Ano yung mabibreak dito? Yung resistance ba ng 1 day or yung support ng 1 day. Okay? Kung ipi-play yung range, di sundan lang natin yung market behavior, yung binibigay ni market. Okay? So, yun lang kapit. And thank you. So, trade safe. See you next week sa market insight natin. So, kung may natutunan ka, comment down below para naman motivated tayo mag-share ng mga chart insight natin, di ba? So, ayun. So, kung ikaw naman gusto mong pumasok sa community ng Pinoy in Profit, huwag kang mahihiyang direct message sa page natin. Okay? So, thank you, Kapipen. See you next week. Bye-bye.